Posibleng may konkretong alam si Kiefer Alas sa pagkawala, pagkalunod, pagkamatay ni Rene at ni Adili sa insidenteng ito. Pero bakit nga ba pinipili ni Kiefer ang tumahimik? Assuming may alam siya talaga. Para silang outstanding ni Rene. Parehas din silang naging MVP. Para sa comparison, tingnan nyo muna to. Parehas silang itinuturing na high school basketball superstars at future cornerstones ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP. Ngunit magkaiba ang kanilang naging nasyonal at international na landas bago ang trahedya noong Hunyo 2026, actually this month, na kumitil sa buhay ni Rene. Ito yung achievement ni Kiefer Alas. Si Kiefer Alas ay tubong Maynila, anak ng sikat na coach na si Louie Alas. At kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na batang guard sa bansa, well, in terms of basketball. Si Kiefer ay ang UAAP Season 87 Juniors MVP, or same as Rene, Most Valuable Player. Pinangunahan niya ang De La Salle Sobel DLSZ, kung saan nag-average siya ng 20.07 points, 11.14 rebounds, at 4.93 assists bawat laro. FIBA U16 Asia All-Star 5. Noong 2023 sa Doha, napabilang siya sa pinakamagagandang manlalaro sa buong Asia matapos magtala ng average na 15.4 points at 8.6 rebounds. Next, Gilas Pilipinas Youth. Naging sandigan ng pambansang koponan upang mag-qualify ang Pilipinas sa FIBA U17 World Cup and this international exposure. So, hindi naman na talaga natin masabi na parang hinugot-hugot lang si Kiefer. May maibubuga din talaga. Pero kasi hindi natin maiaalis sa tingin ng iba na yung ibubuga niya ay matatalo ng buga ng iba. Tingnan natin ang kay Rene. Rene Baterbonia, Ateneo de Davao. Si Rene Baterbonia naman ay isang 6'4", big man mula sa Talucugon, Agusan del Sur na naglaro para sa Ateneo de Davao University sa Mindanao. Noong 2025 palarong pambansa, MVP at champion sila palarong pambansa. Ginabayan niya ang Davao Region or Davra sa kanilang kauna-unahang gintong medalya sa basketball sa kasaysayan ng palaro, kung saan umiscore siya ng 19 points sa finals. 4th ASEAN School Games gold medalist. Kinatawan ng Pilipinas sa Brunei noong Nobyembre 2025 at nag-uwi ng kampyonato laban sa Malaysia. Next is the 2026 MBTZ All-Star at Division 1 Best Defensive Player. Kinilala bilang isa sa pinakamahusay na defensive player sa bansa. And the 2026 Palarong Pambansa Silver Medalist. Habang si Kiefer Alas ay mas nakilala sa UAAP Juniors at FIBA Asia Tournaments bilang isang elite all-around perimeter player, si Rene Baterbonia naman ay naghari sa Palarong Pambansa Grassroots Sports at ASEAN School Games bilang isang dominanteng pwersa sa ilalim ng rim at mahusay na defender. Magkasama sana silang sasabak bilang rookies sa Ateneo para sa UAAP Season 89 sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Ngunit pumanaw nga po si Rene sa isang insidente ng pagkalunod noong June 8, 2026, kaya naman inialay ni Alas at ng buong kupunan ang kanilang darating na season para sa kanya. Pero ang sinasabi ng iba, siguro nakita ni Alas na mas magaling sa kanya si Rene at napakalaki ng support system ni Rene. Baka inisip daw na maging hadlang ito para mas makilala siya sa buong mundo. Pero mas kilala si Kiefer sa buong bansa. May pambansang attention siya, may FIBA at international exposure siya, at sikat ang pamilya niya. Yun nga ang dahilan sa ngayon, mas kilala siya. Pero ikaw ba naman, may nakikita kang ibang tao na possible in the future mas tatalo sa'yo o mas makikilala sa buong mundo? Hindi ka ba gagawa ng paraan na sinasabi ng iba ay napasobra naman? Pero bakit tanyag si Rene Baterbonia? Si Rene ay pride of Mindanao. Si Rene ay bayani ng grassroots basketball. Kilalang kilala rin siya sa buong Mindanao at sa mga sumusubaybay sa Palarong Pambansa dahil pinangunahan niya ang makasaysayang kauna-unahang kampyonato ng Davao Region noong 2025. Sipin mo, rising star. Sinayang nyo lang Ateneo. Nagigigil ako hanggang ngayon. Nanginginig talaga ako sa gigil. Ito yung pinaka-heartbreaking na part.
Si Kiefer Alas, ang bilis niya lang makapasok sa mga prestiyosong paaralan, pangmalakasang team. Pero si Rene, may kwento ng pagsisikap. Marami ang humanga sa kanya dahil nagmula siya sa simpleng pamilya sa Agusan del Sur. Ang kanyang talento ang naging susi upang makuha siya ng Ateneo Blue Eagles. Dagdag ko na rin, wala daw weights pero may lumalabas na picture which is legitimate pero hindi kasi natin makita yung daladala ni Kuyang Kalbo kung ano ba to.